Nakita ninyo? Ang inaano ko lang dito sa mga kapulisan na ito, parang patay na sindak. Ha? Baka nakalimutan ninyo, pulis kayo. Hindi kayo pulis ng Iglesia ni Manalo para matakot kayo sa mga demonyong yan. Kayang-kaya nyo putulin yung ano yan, sungay ng mga yan. Diba? Pero sadyang napakabuti talaga ng ating mga kapulisan. Pero huwag kayong magkakamali, mga Iglesia ni Manalo. Dahil pag nagkamali kayo, handa na yung kulungan para sa inyong mga putang ina ninyo. Oh, maliwanag. Handa na raw ang mga kulungan para sa mga Iglesia ni Cristo na mga PI. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Sa totoo lang, ayaw ko sanang patulan muna ito. Kasi nga, busy tayo sa ating rally na pinapanood at sinusubaybayan, sinusuportahan sapagkat mga kapatid natin ay nandun. Nakipagbilad sa araw, sa ulan at nakipagsiksikan. Yan ang makikita natin dito sa nangyayari ngayong rally na sinasagawa ng Iglesia ni Cristo. Pero ganun pa man, itong mga ob-ob na kagaya ng sinasabi ko rito, itong mga baliktad ang mga utak kagaya nito. Ito, nakikita niyo yan, yung bugok na yan. Kaya nga sinasabi ko rito kung pwede lang talaga magmura, mumurahin ko ito hanggang sa matunaw itong hinayupak na ito Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago tayo ma-high blood dito, shoutout po muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, at siyempre pa sa ating mga soaking commentors, mga silent viewers. Mag-comment po kayo dyan. Gamitin din ninyo ang karapatan ninyo bilang isang mamamayang Pilipino para magbigay ng reaksyon, opinion at kung ano-ano pa man yan tungkol dito sa video na ipinapalabas natin sa araw-araw. Ngayon, siyempre yung ating mga bashers, kasali ka dito mga bashers, mga upo, mag-comment lang kayo dyan. At kung hindi ko pa kayo na-replyan, mag-comment kayo uli at re-replyan natin yan. Pasensya na, medyo napakarami nyo po at isa-isahin ko talaga kayo. Lalo na kayong mga ob-ob na mga vloggers, iisa-isahin ko kayo rito. At may good news pala tayo bago ko makalimutan. Nako! May nag-comment sa ating kanina isang kapatid, taga Bicol ito. At sa susunod na mga araw, mapapanood natin na gagawa niya raw ng kanta yung ginagawa nating content dito. Ano masasabi ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga kaboss? Di ba napakasaya? Sa totoo lang, itatago natin yung kanyang identity kasi nakiusap siya sa atin at naintindihan natin yon sapagkat ito ay privacy niya naman ito. Karapatan niya ito. Pero hindi ko maiwasan na i-shoutout siya. Shoutout na lang sa iyo kapatid. Nando po siya sa Bicol Region. Bicol Region na lang para hindi naman kasi maraming mga ubob. Mga ubob. Ganito ang sasabihin ko sa inyo. Kung mabaluktot ang mga pag-iisip ninyo, mga utak ninyo, ibahin ninyo si Boss Rick. Ibahin ninyo ang Iglesia ni Cristo. Kasi matuwid, nakikita nga natin na matuwid ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Pero ginagawan pa rin ninyo ng kwento. May nagsasabi pa diyang vlogger na unang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo, nilangaw. Sa susunod, bibirahin natin yung hinayupak na yan. Pero ngayon, dito muna tayo magtutok dito kasi nainis ako Ang sabi niya rito, meron daw siyang nakitang ikinasasama ng kanyang loob. Kaya eto rin, nakita ko rin yung video mo at sumama din yung loob ko sa'yo. Ang sarap pong iumpong, sa totoo lang. Eto, bago tayo ma-high blood dito, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod para magbigay sa inyo ng mga impormasyon, magbigay sa inyo ng mga karagdagang kaalaman at syempre pa magbigay sa inyo ng mga reaction patungkol dito sa mga ob-ob ng mga vloggers, ng mga baliktad, ng mga utak na hindi ko alam kung anong tinira nito, katol ba ito o rugby. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kagaya ng sinasabi ko rito, asong Labrador ang pag-uusapan natin dito kasi talagang tumaas na naman yung aking blood pressure. Ito pa talaga yung bumungad sa akin kanina pagbukas ko ng aking cellphone. Ayaw ko sanang patulan ito kagaya ng sinasabi ko rito sapagkat nakakasawa ka na. Sa totoo lang, duwag ka kasi bayot ka, lumabas kang animal ka. Yan ang pag-uusapan natin pero bago tayo syempre magbigay ng reaction, mas mabuting panoorin natin kung ano ba talagang problema nitong hinayupak na ito. Ano ba problema mo, aso? Asong ulol na talagang nauulol na naman kasi nakikita ninyo yung mga video niya pag hindi Iglesia ni Cristo, ang babanatan niya, down ang mga views nito. Pero pag Iglesia ni Cristo na ang binira niya, Iglesia ni Cristo na ang nagiging content niya, tuwan-tuwa itong ob-ob na ito. Tuwan-tuwa si Loco, si Oto-Oto. Oto-Oto. Tingnan natin kung ano sasabihin mo rito at abangan mo yung malupitang reaction ni Boss Rick. Eto na, ob-ob! Pasok! So, kanina po, habang ako po ay nag-i-scroll, meron po akong nakita doon. At meron akong napanood na hindi maganda. Na para bagang nagpipiling hari sila. No? So, para maintindihan po ninyo mga kababayan, ito't panoorin ho natin. Binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto namin maging mapayapa. At gusto namin ipaabot sa gobyerno na huwag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami.
Sa patay sigaw nyo, wali silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order na mali. Do not follow an illegal order. Attention everyone, especially those deployed PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. This is the Regional Director of NCRPO. All police officers, nandyan sa loob ng grounds ng Luneta, please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang, perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally, please lang. Get outside of that ground, doon kayo sa perimeter para masiguro natin ang kaayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo, na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, napansin niyo yung sinasabi ng membro ng kulto? Ano sabi niya? Hayaan nyo silang lumabas. Hayaan nyo silang lumabas dahil inutusan lang naman yung mga yan. Sumunod. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Parang, sa tingin ko, gustong kuyugin, gustong patayin nitong mga membro ng Iglesia ni Manalo, pati ang ating mga kapulisan. Diba? Ba't niya pipigilan kung wala silang balak na masama? Diba? Bakit nila pipigilan? Bakit niya sasabihin na, oh, wag hayaan niyo sila. Hayaan niyo silang lumabas ng mapayapa. Napansin niyo kung paano magsalita yung diablo, malademonyong kulto na to? Mga kababayan, ito na, pinapakita na po ng Iglesia ni Manalo yung sungay nila, kung gaano kataas yung kanilang mga sungay. Diba didiktahan ha? Pati kapulisan didiktahan. Ang trabaho ng mga kapulisan, ayusin, tignan, matyagan kung sino yung mga taong gagawa ng masama. Para kinokontrol payata ng mga ulol, mga gago, mga siraulo na Iglesia ni Manalo, pati ang ating mga kapulisan. Diba? Sila yung nagsasabi, talo pa niya yung DOJ, yung DILG. Tinalo pa niya si Rimulya o si John Vic Rimulya na pinuno ng DILG na nakakasakop sa mga kapulisan. No? Tingnan nyo kung paano magmando, mga minamahal ko mga kababayan. Tingnan nyo. Siya, perimeter. May sinasabi ko siya, perimeter. Hanggang doon lang kayo sa ganito. Baka nakalimutan yata ng tokmol na to, itong mga Iglesia ni Manalo, sa kahit saan pumuesto yung mga pulis na yan, dahil hindi naman manggugulo yung mga yan, dahil hindi naman mambabato yung mga yan, na trabaho niya magbantay. Aba, ang lakas ng loob ninyong mag-utos sa mga kapulisan. Ito na mga kababayan, sinasabi ko na sa inyo. Kita nyo, hindi pa sila may hawak sa bansa natin, pero tignan nyo. Tignan nyo kung gaano na sila kung gaano na nila utos-utusan pati ating mga kapulisan. Mga kababayan ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo na balang araw mas matindi pa dyan ang makikita natin. Pag hinayaan natin mamamayagpag yung mga halimaw, yung mga gago, yung mga demonyo, yung mga putang inang mga membro ng itong Iglesia ni Manalo na ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang lakas ng loob. Alam niyo mga kababayan kung bakit sila binabantayan? May rason yung mga pulis eh. Alam niyo ba itong nakaraan lamang ng mga welga, itong may kaguluhan? Para malaman lang yung mga kababayan, yung mga kabataan, yung ilan sa mga nanunog, ilan doon sa mga nanira. Alam niyo ba kung sino-sino yung mga yon? At ano ang connection nun sa Iglesia ni Manalo? Karamihan po sa gumawa ng kaguluhan, nanunog, nagnakaw, puro membro po yun ng Iglesia ni Manalo lahat. Kaya sa totoo lang, kaya pinadami yung mga pulis ngayon dahil ang binabantayan talaga dyan, itong mga walang niya, mga gago, mga putang inang mga membro ng Iglesia ni Manalo.
Dahil ito yung nagdadala ng kawalangyaan, kagaguhan, kahayupan sa ating bansa. Itong reliyon na to, na kampon ni Satanas, ang nagdadala po ng kaguluhan. Dahil itong reliyon na to, ng kulto na to, ang kumukonsinti sa mga politikong nagiging pahirap po sa ating inang bayan. Itong reliyon na to, ang kumukonsinti sa pamilyang Duterte na kung saan mga mamamatay tao, mga kawatan. Nakita ninyo? Ang inaano ko lang dito sa mga kapulisan na ito, parang patay na sindak. Ha? Baka nakalimutan ninyo, pulis kayo. Hindi kayo pulis ng Iglesia ni Manalo para matakot kayo sa mga demonyong yan. Kayang-kaya nyo putulin yung ano yan, sungay ng mga yan. Diba? Pero sadyang napakabuti talaga ng ating mga kapulisan. Pero huwag kayong magkakamali, mga Iglesia ni Manalo. Dahil pag nagkamali kayo, handa na yung kulungan para sa inyong mga putang ina ninyo. Ha? Alam naman namin kung anong pakay ninyo, bakit kayo nagwiwelga-welga dyan eh. Dahil inutusan na naman kayo ng putang ina, abnormal, mongoloid na Panginoon ninyo na si Eduardo Manalo, na nasuhulan ni Sara Duterte ng bilyon-bilyon. Para lamang patalsikin ng aming mahal na Pangulo. Kunyari pa kayo mga putang ina ninyo. Kag wala yung pinagkaiba doon sa ginawa ninyo nung eleksyon. Rally-rally ko, no? Ha? Rally for peace. Pero umakyat si Marcoleta, nanira sa ating mahal na Pangulo, kung sino-sino na. Yan ba yung tinatawag ninyo na rally para sa kapayapaan? O rally para sa kapakanan ng mga magnanakaw, mga sinungaling, mga taong mambubudol na katulad ni Marcoleta, na hanggang ngayon yung 2,000 pesos na ipinangako niya sa taong bayan, hindi pa rin niya nagagawa. Napanood natin ang video nitong ob-ob na ito. Talagang kahit sino ma-high blood, di ba? Si Boss Rick talagang high blood dito. Pero bago yan, i-shoutout ko lang po muna ito. Si kapatid na VC Production. Ito yung kapatid na tinawagan ko talaga ito. Tinawagan ko, nag-video call kami. At nakita ko itong kapatid na ito talagang sumusuporta sa atin dito sa ating munting channel. At syempre pa sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. Hindi ako magsasawang magpasalamat dito sa inyo sapagkat kung wala po kayo, wala rin po ang Boss Rick dito sa channel ng Pilipinas. Ano na? Ngayon, balikan natin. Akala siguro nakalimutan ka na. Hindi kita malilimutan. Hindi kita malilimutan. Yan ang bagay sa yung ob-ob ka. Ha? Panyong! Nabuhay na naman si Panyong. Sa totoo lang, bumibira talaga ito. At syempre, mayroon tayong subscriber dito na nag-request din na ito nga, yung ating birahin kasi nga binibira ang Iglesia ni Cristo. Boss, ito na. Ito na yung sinasabi mo. Talagang sukdulan na. Hindi na po pwede yan kay Boss Rick. Talagang grabe na ang ginawa niya rito. Pinagmumura. Ob-ob, makinig ka. Galit na galit doon sa mga Iglesia ni Cristo, lalo na doon sa nagsalita kasi feeling hari daw yung nagsasalita. Bakit nga feeling hari? Kasi nga, kung mapansin niyo doon sa video, mayroong pulis doon na pinalayas. Sa totoo lang, kung nandun lang si Boss Rick at nakita natin yung mga pulis na yan, si Boss Rick na mismo ang kukumpronta dyan sa mga yan. Ano sasabihin ko? Bakit nandito po kayo sa loob? Kasali po ba kayo sa rally? Ngayon, kung kasali kayo sa rally, hubarin ninyo yung uniforme ninyo, magsuot kayo ng ganito, at yung baril ninyo, ihagis ninyo doon sa labas. Yan ang sasabihin ko. Baka sabihin ninyo, hindi ko kaya sabihin yan. Ha? Baka yan ang iniisip ninyo. Nako, wag ninyo ako subukan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, kahit sino, kaya kong kumprontahin basta nasa tama ako. Lalo na itong ob-ob na ito. Ang problema kasi sa iyo, ikaw. Oo, ikaw. Nganga ka. Ang sarap mong... O bumalik ko. Ang sarap mo talagang kutusan. Tago ka ng tago. Tapos ngayon, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Kung mapansin ninyo, naglagay ng GCash. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin ng mga supporters dito kay Labrador. Huwag kayo magbigay ng GCash yan. Kung magbigay kayo dyan, sintimo. Ibigay ninyo. Sintimo lang katapat niyan. Huwag na kayo magsayang ng pera dyan. Kung hindi ba naman kapal ng mukha nito, naglalagay na ng GCash. Para ano? Palimos online. Nagpapalimos online na itong mga ito. Ito yung mga klase ng mga vlogger na umaasa sa kanilang mga subscribers. Nang huhut-hut sa kanilang subscribers. Masakit ano? Ang sakit ano? Ob-ob ka. Mas masakit pa yung gagawin ko sa'yo dyan. Hindi mo naintindihan kung gaano ka ka-ob-ob. Bakit pinalayas yung mga pulis doon sa loob? Shoutout sa inyo ng mga pulis. Bakit kasi kayo pumasok dyan? Naintindihan niyo yung sinabi ng inyong Regional Director NCRPO. Ano sabi sa inyo? Nandyan lang kayo dapat sa perimeter. Pag sinabing perimeter, dapat nandun kayo sa labas, mga ob-ob kayo. Hindi nyo naintindihan. Kaya anong sabi ng kapatid na nagsasalita doon sa microphone? Sumusunod lang kayo sa mga utos ninyo na mali naman ang inuutos sa inyo.
Kasi wala kayong magagawa. Siyempre, mga PO1, PO2 lang ito eh. Doon nagalit itong ob-ob na aso na ito kung bakit daw pinaalis ng Iglesia ni Cristo. Nga, ob-ob, tanji, tanga ka. Bakit hindi ka nagalit doon? Kaya regional director ng SRPO, na siya mismo ang nagpalayas, binigyan niya ng 10 minutes, di ba? Bobo ka, bingi ka, bungol ka. Di ba binigyan ng 10 minutes para lumayas, para umalis? Sa totoo lang, hindi na kailangan ng pulis dyan. Bakit? May mga Scan International ang Iglesia ni Cristo at hindi ang gagawa ng kalokohan na kagaya ng iniisip mong tanga ka. Ang problema kasi sa'yo, nung nagpaulan ng Panginoong Diyos ng katangahan, isa ka sa nagsahod ng baldi-balding katangahan. Kaya napunta sa'yo. Kaya yung mga sinasabi mo dyan sa bunganga mo basura, pinagalitan mo pa ang mga pulis. Bakit umalis? Sabi niya, baka nakalimutan ninyo mga pulis kayo. Baka nakalimutan mo rin, nagtatago ka. Nakakahiblad yung animal na ito. Ayoko na sana patulan ito kasi ang tagal ko na binibira ito pero hanggang ngayon tago ng tago. Tago ka ng tago, ob-ob ka. Halatang duwag ka, bayot ka. Paano na lang kung ikaw yung pumunta doon sa rally? Nakita mo yung nandoon sa crowd? Kurutin ka lang ng isa yung katawan mo, hati-hati na. Ob-ob ka. O, pagdating doon sa dulo, may sasampal pa sa'yo. Maswerte ka kasi wala ako ron. Kasi kung nandun ako, tapos pupunta ka, nako. Aso ka. Yung aso ko nagagalit, narinig mo? Ob-ob. Pag nababanggit ko yung pangalan mong Labrador, galit na galit yan. Ilalaban ko yung aso ko sa'yo. Pagkatapos sa akin, ako muna. Ano ka, hilo? Swerte mo naman. Ob-ob ka. Ngayon nagagalit ka, tapos ang tanong, napansin ninyo dyan, tugtog, may tugtog pa ito. Para kanino ba ang batas? Tanga! Ang laki ng tanga! Para kanino daw ang batas? Alam ka naman, ibibigay sa'yo yung batas. Tago ka na tago. Kumbaga, nandun ka sa Amerika, TNT ka. Ob-ob. Para kaninong batas? Butasin ko yung ngalang-alam mo. Di ba mga kapatid, mga kababae, sino ba hindi may blood dyan? Labrador ko talagang matapang ka. Talagang hindi ko mapipigilan. Kagaya ng sinabi ko, ito yung bagay sa kanya eh. Hindi kita malilimutan. Yan ang dapat sa yung ob-ob ka. Tapos maraming tao yung nakasunod sa likod. Umiiyak. Bakit umiiyak? Tanga ka. Mga subscribers mo yun. Nainuthutan mo. Pinalimusan mo. Dahil ang Gcash mo nakadisplay pa dyan. Marami pa sana ito sila pero isa-isahin natin kasi pag marami sila, hindi ako makapag-concentrate dito. Kagaya ng tatlong itlog. Kamusta yung sinasabi ko sa inyo? Kasado na. Meron ng umako doon sa 50,000. O, hindi na natin sabihin pusta kasi bawal yun sa atin. Tapatan ng pera na lang. 3 kayo. Si Boss Rick lang mag-isa. Mga ob-ob kayo. Kamusta? Kaya ninyo? Kung kaya ninyo, o deal. Mayroon na. May nagbigay pa dyan. May magsasabi pa dyan. 10,000 ako, Boss Rick. May 1,000 ako, Boss Rick. 50,000, Boss Rick. Akin na. Huwag ka na mangutang sa Bombay. O, tingnan ninyo. Kasi gusto nila, bugbugin ko kayong 3. Pag-uumpugin ko kayo. Isama ninyo ito si Labrador. Pagkatapos ng rally ha, gusto ko pagkatapos ng rally, bukas matatapos ay Martes. Merkules onwards, magsabi lang kayo mga ob-ob kayo at tayo naman ang pupunta roon. Lalo ka na, ikaw, itong ulol na ito, tanga-tanga nito, BBM, ano ba ginawa ng PBBM mo? O, sasabihan mo yung Iglesia ni Cristo, minura-mura mo na naman. Hanggang dyan ka lang kasi sa pagmumura mo. Tingnan mo yung mukha mo. Tingnan mo mata nito, likot-likot. Kasi nga, ganito yun eh. Pag guilty ka, nagsasalita ka, tapos maraming nakaabang sa'yo, baka mamaya hindi na ako makalabas dito ng buhay. Yan ang iniisip niya, ob-ob na tingnan yung mata. Saan nagpupunta? Halatang Marites. Tapos yung Gcash na, huwag kayong maniniwala dyan. Gagawin lang kayong gatasan yan. Mahilig yan. Tago ng tago, tapos true Gcash na lang. Dahil pampangko nitong animal nito. No, pasensya na po mga kapatid, mga kababayan at mga boss, talaga na high blood ako rito. Oh, mainggit ka naman dito sa damit ko. Wala kang ganito, akala mo isa lang ito. 3 araw ang rally ng Iglesia ni Cristo. Alangan naman at isang damit lang yung susuotin ng mga kapatid. 3 damit ang sinusuot nila dyan. 3 palit. Kagaya nito, 3 rin ito. Gusto mo ng isa? Ulol mo. Swerte mo naman. Sampal ko sa'yo bago kita bigyan. With that, kagaya na sinasabi ko rito. Sana po nag-enjoy kayo rito sa video na ginawa natin ngayon. At mag-comment po kayo ha. I-comment ninyo kung anong gusto ninyo dito sa ob-ob na Labrador na yan. Na wala nang ginawa. Imbis na mabuti ang ginagawa ng taong bayan, lalo na ang Iglesia ni Cristo in particular, ginagawa niya pa ng kwento. Pulis daw, kukuyugin ng Iglesia ni Cristo. Tanga ka! Kung ikaw yun, pwede pa. Pero yung mga pulis, hindi ang kukuyugin. Wala na nga dapat kung makita mo, ayan, panoorin mo. Ha? Natutulog ang mga pulis kasi hindi na kailangan magbantay. Dapat ang bantayan nila yung Malacanang. Kasi baka mamaya, damputin yung Malacanang, kuhanin, ibulsa yan, Kiko Barsaga. Yan ang abangan bantayan ninyo mga ob-ob kayo. Pasensya na po, medyo mahaba na ito. Kagaya na sinasabi natin dito, sa susunod ng mga video, abangan ninyo mga ob-ob pa ng mga vloggers na kagaya nitong Labrador na ito. Maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat. Kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mataong
Ob-ob. 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 Labrador, gutom ka na naman.